organic farming system approach. So, dito po, meron po tayong mga ARCs or Agrarian Reform Communities na tinuturuan natin at tinutulungan natin magkaroon ng hanap buhay sa pag-aalaga ng kape. Bahagi po ng pagtatanim ng kanilang kape habang hinihintay po yung tamang panahon na sila mag-ani. Sa loob po ng 7 taon hanggang 10 taon, sila po ay binigyan ng ATI ng programa para po sa intercropping o yung cash crops na tinatawag. Yan nga po yung corn-based farming system and vegetable program. Alam natin, maganda po ang kita ngayon kung tayo magtatanim ng mais, particular po yung hindi po yung mais na kinakain ng tao, kundi yung mais po na nilalagay nating ingredient sa feeds na kinakain po ng mga alaga nating hayop, tulad ng baboy, kambing at mga baka. Ang ATI ang naatasan na magbigay ng mga pagsasanay at extension services sa mga magsasaka, lalong higit sa pagbibigay ng mga ito ng kaalaman hinggil sa makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Sa kabila ng pagiging island provinces ng mga bumubuo sa rehiyon ng Mimaropa, ayon kay Director Barrientos, sinisikap nilang maipabot ang extension services sa lahat ng mga probinsya. Samantala, bukod sa naturang pagsasanay, may hinihintay rin anya silang inputs, partikular ang mga bihi para naman sa gulayan program, bilang tulong pa rin sa mga magsasaka habang hindi pa nila napakikinabangan ang mga tanim nilang kape. Meron po kami ngayong hinihintay na mga inputs, particular po yung mga seeds na mga galing po sa ating RFU Director, Regional Field Unit Director, Director Antonio Pirunjo. Yun po yung mga seeds natin para sa gulayan program. Meron po dong assorted seeds na matatanggap kami para po itanim doon sa mga areas na analyze po ng ating mga kaibigang eksperto sa Bureau of Soils dito po sa probinsya para taniman po ng ating mga gulay. Para naman po magkaroon ng pansamantalang pangkabuhayan para maging sustainable po yung project natin sa Rosacara. Sa ibang balita, sana namang oportunidad ang binuksan sa mga kabataan ng Mindoro para makapag-aral ng libre. Ito ay sa pamamagitan ng Philippine Military Academy Entrance Examination na gaganapin sa Divine Word College of Calapan sa darating na ika-29 ng Agosto ng taong kasalukuyan. Yung mga basic qualification natin, unang-una, at least high school graduate kayo, 17 to 21 years old, at yung average ninyo nung high school ninyo, 85% or higher. Ito po yung mga basic qualification na dapat ninyong isubiti sa amin para at least ma-qualify kayo sa unang phase ng selection para maging kadete ng Philippine Military Academy. Sa araw po ng examination, yung lahat po na mag-go-online na mga aplikante natin, kailangan po natin ng dokumento na magsasabi na talagang 17 to 21 years old kayo. Of course, nandyan po yung NSO copy ng birth certificate at saka yung high school form 137, yun po yung mga dokumento na kakailanganin natin para as attachment doon sa application form niyo para makapag-examination kayo, makatake kayo ng examination. Kailangang maghanda ang mga nagnanais kumuha ng eksaminasyon ng kanilang NSO copy ng birth certificate at Form 137 at 3 subject matter ang dapat paghandaan ng mga gustong makapasa sa eksaminasyon. Mathematics na naglalaman ng algebra, geometry at trigonometry, English na kapalolooban ng vocabulary at grammar exams, at ang Special Philippine Military Exam na tungkol sa logic. Ayon kay Philippine Military Academy Office of Cadet Admission Fort del Pilar, Baguio City Director Major Darren Comilla, bukod sa mga application forms na maaaring makuha sa mga himpilan ng militar at pulisya, mga munisipyo at sa Divine Word College of Calapan, maaari ring mag-log-on sa kanilang website sa www.pma.com.ph kung saan sa website ring ito makikita ang test permit na dapat i-print at dalhin sa examination day. Samantala, ang mga estudyanteng may mga nakuha ng college unit na pasok sa nabanggit na age bracket ay maaari pa rin kumuha ng eksaminasyon. Ang Philippine Military Academy, ino-offer natin is college education. So, ibig po sabihin nun, lahat po, even yung mga nag-college na first year, second year, or third year, qualified through age, babalik po sila sa unang hakbang, sa first year na pagiging kadete. Yung lahat po ng basic na curriculum na itinuturo sa PMA, pagdadaanan nilang uli po nila yun. Ang isang kagandahan po doon, nagiging advantage sa kanila kasi hindi na sila, nagre-refresh na lang sila, meron ng stock knowledge sila, and then nagfo-focus na lang sila sa ibang aspect para mag-survive sila sa 4-year curriculum ng Philippine Military. Isa
Isang paanyaya naman ang ipinaabot ni PMA Office of Cadet Admission Director Major Comilla sa lahat ng mga kabataang nagnanais na magsilbi sa ating bansa bilang mga sundalo. Muli po sa lahat ng kabataan age 17 to 21 years old, at least high school graduate with an average of 85% or higher, inaanyayahan po namin kayo na lumahok, magkaroon ng pagkakataong maging kadete ng Philippine Military Academy, mag-join kayo sa entrance examination, be competitive enough, maging patas yung laban. Magkakaroon po tayo ng simultaneous entrance examination from Batanes to Tawi-Tawi. Meron po tayong 35 examination centers. Dito nga po sa Calapan, dito po sa Divine Word College. So, marami pong benepisyo ito. Unang-una po, being at an early age, you're serving your country already. Full government scholar po ito. Ang ibig kong sabihin, being a full government scholar, wala pong tuition, wala pong kahit na anong babayaran. Mula application form hanggang sa lahat ng examination na pagdadaanan nyo, wala kayong babayaran. At pag nakapasok kayo, na-select kayo, pag naging kadete kayo ng Philippine Military Academy, nag-aaral na kayo ng libre, may sweldo pa kayo. Yung sweldo po ninyo na natatanggap buwan-buwan, di hamak na nasa pagitan ng Master Sergeant. Yun yung po yung pinakamababa na ranggo ng enlisted personnel natin. At mas mababa ng konti dun sa Second Lieutenant, which is yung lowest rank sa Officer Corps. Of course, guaranteed job po ito after graduation. After 4 years, pag nakumpleto ninyo, you will become a regular officer of the Armed Forces of the Philippines, joining either of the Philippine Army, Air Force, or the Navy. So napakarami pong pribilehiyo nito para dun sa mga kabataan na naghihikaho, sabihin na natin na walang mapapag-aral. Ito na po yung pagkakataon ninyo. Ipakita yung kagalingan, yung katalinuhan, at maging isang scholar ng bayan. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakala para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais ninyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Shelo Barrios Asidillo na nag-iiwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.